Ito, nakalimutan na ba ninyo ito? Yan si former PNP Chief Nicolas Torre III. Yan po yung 4-star general na lehitimo. Si General Torre yan. Pinapakita ko lang sa inyo kasi mukhang nagkalimutan na. Okay? Nasa na ngayon itong mamang ito. Okay? Kaya ko po pinakita yan. Alam nyo, meron pong bagong nangyari. Tinanggal po as Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission yung PAOK na under ni retired General Gilbert Cruz. At ang ipinalit po ngayon na bagong head ng PAOK ay si retired PNP Chief Acorda. Si General Acorda na retired PNP Chief ang siya na pong Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ito po yung dating napaka-active sa pagpapatigil at paghuli ng mga Chinese national na may kinalaman sa Pogo Operation. Hindi ko alam kung anong kasalanan at ano ang naging problema kung bakit tinanggal si General Cruz at ipinalit ni Pangulong Marcos si General Acosta. Anyway, karapatan ng Pangulo yan. Ganun pa man ang ating pag-usapan ito. Ano nangyari na? Talaga bang wala nang pakinabang kay General Torre? Talaga bang hindi na ito bibigyan ng pagkakataon? Magiging floating na lang? Ayan o. Sayang naman yung 4-star na yan. Hanggang ngayon po, nasa kanya yung 4-star na yan dahil hindi pa siya nagre-retiro. Active pang general yan ng PNP na napakaganda ng ginawa sa taong bayan at sa gobyerno dahil merong rule of law at merong pagpapatupad ng batas. Sayang yung 4-star general na yan kung hindi ho papakinabangan sa ngayon. Kasi po, kaya ko ito binabanggit, huwag naman kayo magagalit na mga Marcos supporters, followers, si General Torre tapos na ang bakasyon. Isang buwan siyang nagbakasyon matapos siyang tanggalin sa PNP as PNP Chief. Nagbakasyon siya at natapos na noong September 29. Ay, di ba? So, halos 3 linggo na natapos na yung kanyang bakasyon, wala tayong nalalaman. Kung siya ba'y binitawan na ni Pangulong Marcos, siya ba ay bibigyan pa o hindi na ng anumang posisyon, ay sayang po yung pagiging general, magaling, matalino at may tapang. Siya po yung gumawa ng napakagandang record. Matapos kanyang ipatupad ang batas, talagang mahirap ang pinagdaanan nung siya ay general ng Region 11 sa paghuli kay Apollo Kibuloy na tumagal ng 2 linggo o 3 linggo na napaka-tensyon nun. Pagkatapos yung paghuli kay dating Pangulong Duterte at pinadala sa The Hague, Netherlands, ICC dahil sa lahat yan ay merong warrant of arrest. Kaya sumikat si Torre dahil sinunod niya ang court order. Court order laban kay Kibuloy, court order laban kay Duterte galing sa ICC. Pagkatapos nun, kung ano man yung kanyang naging pagkakamali sa PNP as PNP Director General ng pagre-reshuffle sa PNP at hindi na nagkaroon ng clearance mula sa Napolcom, sinibak siya, tinanggal siya ni Pangulong Marcos. After nun, wala na. So, di ba kayo nanghihinayang? Ako bilang Pilipino, bilang mamamahayag, ako po'y nanghihinayang sa kanyang tapang at talino at galing. Kasi siya yung kailangan natin. Kung hindi na siya ibabalik sa PNP kung anumang posisyon, halos wala na kasi nasa kanya yung 4-star general. Hanggat hindi siya nagre-retiro, yung kasalukuyang general at PNP chief na si General Nartates ay hindi ho magiging 4-star yan. Mananatiling Lieutenant General lang siya. Kasi isa lang ang 4-star general sa PNP. At ngayon ay naki General Torre. Eh bakit floating? Bakit walang command? Bakit walang pwesto? Hindi na ba siya kailangan ng Marcos administration? Abay sa tingin ko, kailangan siya ng mamamayang Pilipino. Yan ang aking opinion dyan. Ulitin ko, kailangan ng mamamayang Pilipino ang isang matapang, matalino, may paninindigang general na katulad ni General Torre III. Eh bakit floating ito? Bakit yung matitino nananatiling floating?
walang trabaho, walang ginagawa. Pagkatapos kung sino-sino ang nakapwesto. Well, yan ho ang diskarte ni Pangulong Marcos, kaya lang nagpapakatotoo ako. Tumutulong ako sa gobyernong ito voluntary. Pero karapatan ko rin talakayin kung ano ang aking observation at opinion sa mga nangyayari. Dahil ako'y nanghihinayang sa mga taong karapat-dapat sa posisyon, pero ayaw pagkalooban. Biktima ba ng maduming politika? Biktima ba ng internal policy o awayan? Bungguan, at sinabi ko na ng una, may nagbubungguan sa Office of the President, may nagbubungguan sa gobyernong ito. Naging collateral si General Torre. Kung ano man yung mga pagkakamali, hindi nila napalampas yun. Pinarusahan nila, tinanggal, napakasakit na PNP chief, biglang tinanggal. Tapos ngayon tapos na ang bakasyon, ayaw pang bigyan ng pagkakataon. Alam nyo, pasintabi na kay General Acorda na nilagay bilang direktor ng PAOK. Palagay ko mas magugustuhan ng taong bayan kung si General Torre ang inilagay sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, yung lalaban sa lahat ng klase ng sindikato. Mukhang siya ang tamang-tama doon. Pero ang nilagay ng Pangulo, si General Acorda, wala tayong magagawa dyan. Hindi biro. Maraming naghanap na baka isama sa Independent Commission for Infrastructure, si General Torre, wala rin nangyari. Itong PAOK na napakahalagang division or Office of the President na lalaban sa korupsyon, hindi rin nailagay. So, ibig sabihin, wala nang paglalagyan. Hihintay na lang natin magretiro ang isang matapang na general. Sayang naman. Sayang. Alam kong kayang-kaya ni General Torre pa ang magtrabaho. Ang problema lang, hindi siya pinagkalooban. Yung posisyong nasa kanya, nakuha pa, nawala pa. So, ano inyong masasabi rito? Kaya sana, apila lang ito. Huwag naman, hindi ko pinangunahan ng ating Pangulo. Siya yung mayroong authority na mag-appoint. Mr. President, sana huwag mo naman kalimutan ng habang ikaw ay nasa pwesto, si General Torre. Kaya pa ng mga, inuulit ko sinasabi ko, kailangan ng taong bayan ang katulad ni General Torre. Hindi ko yan kilala ng personal. Hindi ko nakikita yan ng personal. Ang aking pinagbabasihan lang ay yung kanyang nagawa at kanyang performance. Kailangan po siya. Bakit po pinabayaan na? Bakit po floating pa rin hanggang ngayon? Bakit po hindi ilagay sa mga pwesto na mas pakikinabangan ng mamamayan Pilipino? Mr. President, ang gobyerno ay merong crisis ngayon. Under crisis tayo ngayon dahil sa graft in corruption. Ang matapang na general ang siyang kailangan nating maghabol sa ganitong klaseng crisis na may kinasasangkot ng malaking tao at iba pa. Sana naman po huwag niyong kalimutan. Mayroong pang panahon at pagkakataon na bigyan niyo naman ng pansin ang nagawa ni General Torre sa taong bayan at sa gobyerno.